sa book of Mark, chapter 6, verse 45 hanggang 51. Mark, chapter 6, verses 45 hanggang 41. Nariyan na po kayo? Amen. Basahin ko na ho. And straightway, he constrained his disciples to get into the ship, to go to the other side before Bethsaida, while he sent away the people. 46. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. 47. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. 48. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. 49. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. 50. For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Last verse, 51. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maari na ho kayong makaupo. The book of Mark, particularly sa chapter at mga verses na ating binasa, records this miracle. Immediately, pagkatapos po nung tinatawag na feeding of the 5,000. Dito po makikita natin kung paano dinisplay ng Lord Jesus Christ ang kanyang tinatawag na power and provision kasama ng salitang abundance. Yet, even those closest to Him remain slow to understand His full identity and authority. Alam niyo ho ba that Jesus intentionally sends them ahead into that storm? Amen. Sinadya niya po yun. Sinadya niya po kumiwalay at magpaiwan ng konti, manalangin doon sa isang bundok, then comes to them walking on the waters, doon pa sa pinaka-darkest hour of the night. So, this passage is not merely a wonder story. It is a classroom lesson din po. Na kung saan ang Panginoong Yesus, ina-address niya exactly sa kanyang mga followers na nag-i-struggle sa takot ng mga panahon na ito, yung kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi ang fear, nakaka-freeze. Tapos, kapag may fear, ang faith, malaki ang possibility mag-waver. Bakit? Kasi merong tinatawag na uncertainty. Kawalang kasiguraduhan o katiyakan ng kaligtasan o maging ng isang future. Alam niyo ho ba na maraming beses kagaya ng pagkakataon na ito sa kwentong ating itatalakay na He does not remove the trial before it begins, but meets them inside that trouble. Para saan? Para i-reveal yung kanyang sarili. Bilang Bilang Lord of circumstances, Master of nature. At the same time, yung great I am sa Old Testament na hindi po nawawalan ng sight o pagtingin at pagbabantay
sa kanyang mga tao para mangyari yung purpose niya sa buhay nila. Para ko sa lahat ng mga pinaparalisa ng takot pa rin, ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong gabi ay, ask Jesus, not what will break me, but what will make me. Inuulit ko po. Ask Jesus, not what will break me, but what will make me. So yan po ang magiging finale na mensahe natin sa ating Isaiah 41:10 na fear thou not. Wala na po akong makita na iba pang magandang panapos sa tinatawag na alive in faith, dead in fears natin, maliban sa kwento ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga disipulo. Kasi maiko-connect po natin yan ng direkta sa ating tagapagligtas at sa church na to. Amen. Point number 1. Jesus dealt with their fear. Jesus dealt with their fear. Sa mga sandali pong ito, binabagyo po ang mga disipulo habang sila po ay nasa gitna ng dagat. Malakas po at salungat ang hangin. Kaya hirap na hirap pong magsasagwan ang kanyang mga taga-sunod. Kaya hindi po nila magawang makarating agad doon sa kanilang destinasyon, doon sa Pangpang. Kasi po, maliban po sa masama ang panahon, gabing-gabi pa. Tandaan nyo po wala pa sila nung technology na meron tayo ngayon. Right. Amen. Gusto ko pong bigyan ng diin sa inyo yung lakas ng hangin at dilim ng gabing ito. Kasi po, ang sabi diyan, yung gabing ito ay nasa bandang 4th watch. If I'm not mistaken, pag sinabi pong 4th watch sa Bible, ito po ay nasa pagitan ng alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. So makikita nyo po yung tindi ng pwedeng idulot nitong takot. Niyuyugyug yung bangka nyo, hinahampas ng alon, kinokontra kayo ng hangin sa gitna ng dagat na sobrang dilim. Tapos meron pang naging dagdag na takot. Nang bigla daw merong lumitaw na naglalakad sa tubig. Kaya nga, ang sabi dito, nung makita nila, akala nila spirit. So ano yon? Akala nila ghost. Akala nila multo. Kaya yung mga disipulo, lalong nagsigawan sa takot. So makikita nyo po yung hirap ng kinalalagyan nila. Talagang corner na corner sila nung sitwasyon. Pero, nahimasmasan din naman sila. Kasi, ang lumalakad pala sa tubig ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kasi nga naman, sino ba namang hindi matatakot, out of nowhere? May isang lalaki naglalakad sa tubig. At hindi lang basta naglalakad sa tubig, naglalakad na parang wala lang sa gitna ng malakas na bagyo, na may malakas na hangin, na merong matataas na alon ng tubig. Tapos parang wala lang papunta sa kanila. Kung ikaw at ako yon, maniwala ka, matatakot ka rin. Matatakot din tayo. When they saw the Lord walking on water, they assumed na ghost ito. Bakit sila natakot? Ang tanong, Pastor, bakit gano'n na lang yung buhos at lakas ng takot nila? Natakot sila kasi nagkamali sila ng pag-intindi. Mali yung pag-intindi nila sa nakikita nila. Nakalimutan nila kung sino talaga ang may hawak ng lahat. At ganoon din po tayo, kaya tayo natatakot kasi meron tayong tinitignan na sitwasyon na mali ang gamit nating mata at paningin. At pag mali po yung ginagamit nating mata at paningin, anong nangyayari? Meron tayong nakakalimutan na isang persona. Actually, hindi nga lang basta person
Almighty God na may hawak ng lahat. Kaya, anong ginawa ng Panginoon nung mali yung pag-intindi nila sa nakita nila? Be of good cheer. It is I. Nagpakilala siya. Nagsalita ang Panginoon. Walang patumpik-tumpik. No delay. Para ikalma yung tinatawag na nagpapanik attack ng mga miyembro ng Panginoong Yesus. Verse 50. Ano sabi niya? For they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them. Ayan, no? So, na nakita niya na halos lumuwa na marahil yung mga puso ng mga to sa takot, nagsalita na siya. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Sabi niya, ako to. Huwag kayong matakot. Parang sa atin din, no? Sa Christian life natin, pag nakakalimutan natin kung sino yung Diyos natin, doon tayo pinakatakot. Kaya ngayong gabi pag-uusapan natin ang bagay na to para meron tayong good cheer. At lagi nating maaalala kung sino yung Diyos natin. Siya si I am. Para kapag may takot, hindi tayo lalamunin. Alam natin na walang mataas na alon ang hindi kayang lakaran ng Panginoon. At walang bangka natin ang hindi niya kayang pasukin para samahan tayo. Anong pinagmulan ng lahat ng ito? Unbelief. Unbelief is the limited vision. Parang gaya sa mga disipulo na ito, they knew Him bilang teacher, but not fully as sovereign God, na may control ng lahat ng forces sa nature. So meaning, fear grows when we judge only by sight. Inuulit ko po. Fear grows when we judge only by sight instead of trusting His character. Kung titignan nyo po sa verse 50, it is I. Hindi lang po yan pag translate. Ang ibig sabihin, it's me. Kasi pwedeng ganun yan sa panahon natin Pero yung linya po na it is I dyan ay very divine. Very the same divine na name na sinabi doon sa Exodus chapter 3 verse 14. Nung sinabi ng banal na Diyos kay Moses na I am that I am. When the Lord spoke these words, it is I, ang katumbas niyan ay I am that I am. He is declaring, I am the self-existent God. Yung kausap ni Moses, nakausap nyo ngayon. Ako yun. The one who rules over all creation, including the sea, even the violent wind, storm, at yung waves. Ako ang Panginoon nila. In other words, knowledge of who He is always defeats fear. Kapag mas kilala mo ang Diyos mo, mas mahina ang kapit ng takot sa utak at puso mo. So when the Lord entered the boat, ano nangyari? The wind ceased. Automatically, huminto yung malakas na hangin, malakas na alon, malakas na bagyo. Anong pinapakita nito? This shows complete authority of His presence. The trouble didn't fade slowly. It ended completely, immediately. The moment Jesus was fully inside that ship. Kapatid, anong tinuturo sa atin yan? Ito lang po. It teaches us storms remains only while we try to handle them alone. Ginagawa ng mga disipulo lahat na magagawa nila. Pilit nilang linalabanan yung hangin na lumalaban din sa kanila. Todo sagwan sila, pero hindi naman sila nakakaalis dun sa gitna. Nandun pa rin sila sa isang madilim na oras o sandali. Why? Kasi ang inaasahan nila, yung lakas nila. Yung kakayahan nila bilang mga mangingisda. May mga mangingisda doon. At hindi lang po basta pipitsuging mangingisda yung mga nandoon, kundi mga veterano. Kumbaga, pinanganak sila na yun talaga ang
occupation ng kanilang mga pamilya. Pero ang makita ho natin is hindi nila nagawang talunin yung hangin, alon at bagyo kahit gaano pa sila kagaling o kabeteranong mangingisda. True peace comes not when the weather changes first, but when we welcome His presence fully into our boat. Ang tunay na kapayapaan, hindi po yan dumadating kapag nagbago na ang klima. Dumarating po yan kapag winelcome natin ang Panginoong Yesus at yung presensya niya sa bangka ng ating buhay. Kahit po makuha niyo po lahat ng yaman sa mundo, pera, posisyon at kapangyarihan at koneksyon. Kahit papasukin niyo at yakapin niyo ng buong buo yan sa buhay ninyo, wala pong maidudulot na kapayapaan yan. In fact, meron nga yung mga kabuntot na malalakas na hangin at alon pa nga, na hindi mo lubusang inaasahan. Ngayon, kung ilalapag mo sa mga yan, ang kapayapaan mo, ng asawa mo at ng pamilya mo, nagkakamali ka. Why? Because true peace comes not when the weather changes first. Kung iniisip mo, magiging payapa lang ako kapag ganito na yung estado ng buhay ko, kakamali ka. Hanggat wala sa bangka ng buhay mo si Kristo, walang kapayapaan. Kahit mukhang payapa pa sa labas, pero ang isip mo punong-puno ng daluyong, malalakas na alon yan. Storms do not mean God has abandoned us. Hindi po ibig sabihin kapag may bagyo, mahal kong kapatid, iniwan na tayo sa ere ng ating Diyos. Ang gusto ko pong makita nyo, kapag may bagyo sa buhay natin, bagamat hindi pa siya kumikilos, hindi ibig sabihin natutulog siya. Nakatingin lang siya. Kasi meron siyang right timing. Tingnan nyo po. And He saw them toiling in rowing. So, nung nakita niya na nandun na sila sa gitna ng dagat, isipin mo, natatanaw niya pa rin yun. Nakatingin siya. At nung nakita niya na nag-i-struggle na talaga ng sobra, dun siya lumakad. Kaya minsan, merong mga malalakas na hangin ng suliranin, malalakas na alon, ng mga takot. Tas ang feeling natin, wala ka bang gagawin? Meron siyang ginagawa. Ang una niyang ginagawa, tinitignan ka niya. Tinitignan ng Panginoon, saan yung timing na papasok ako. Kasama po sa walking by faith ang maupo ka muna sa waiting area. Kaso minsan tayo, dahil out of anxiety, panic attack, nakakapagsalita tayo sa isip natin at verbally ng, wala ka bang gagawin? Titignan mo lang ba ako? Alam nyo, pag tubingin ng Panginoon, hindi siya basta nakatingin lang. Inaaral niya kung ano yung solusyon na ibibigay niya sa atin. Kaya nga ako sa 48 na binasa ko, di ba? Anong sabi diyan? He saw. At nung nakita niya na po, na oras na para lumakad sa tubig, anong nangyari? He comes exactly at the right moment. The things or situations that makes us shake in fear, storms, problems, confusions, or things we don't understand, are usually not signs of God is abandoning us or God is far away leaving us. Instead, these are very often the exact moments when Jesus is actually drawing nearer, just in a form or manner we never imagine or plan for. Gusto ko pong ma-realize natin, fear is natural reaction. It's normal. But, merong malaking but we must not let it become a ruling response. Yun ang hindi natin dapat payagang mangyari. Siya na ang kumontrol sa atin, siya na ang mag-decide para sa atin, siya na yung maging master natin. Ang Israel din naman they were terrified. Pero anong sabi ni Moses sa kanila? Fear ye not. Stand still. The Lord shall fight for you. Amen? Mga kapatid, ang ito lang gusto kong sabihin. Bakit hindi natin i-reassess yung ating mga kinakatakutan? Kasi baka
yung mga linilabel natin na threat or disaster, baka po hindi po talaga threat at disaster. Hindi kaya, bagamat ito ay unusual, pero ito ay unusual way ng Lord para maramdaman mong lumalapit siya sa'yo at gusto niya maging malapit kayo nung nakakatakot na sandaling yun. Nakukuha niyo ho? Our Lord Jesus Christ does not scold their startle. Pag sinabing startle, yung nabigla sila, na-shock sila doon sa pangyayari, o bigla na lang silang na-frighten. At nangyayari po yun sa atin lahat, na wala tayong depensa, nabibigla tayo sa mga pangyayari. Pero tandaan niyo po, ang Diyos natin, hindi tayo makakatikim ng scolding dyan. Kaya nga ako lagi ko sinasabi sa inyo, mga minamahal, please, buksan niyo po yung mga puso at isipan niyo. Kapag meron pong nag-anxiety, nagpa-panic attack, o merong may mga depression, huwag niyo po silang tignan na weakling. Huwag niyo po silang i-despise sa mga puso at isipan ninyo. Bigyan niyo po ng pag-unawa. Ngayon, kung wala naman po kayong masasabing maganda, mas maganda po manahimik na lang. Alam niyo kung anong magandang gawin? Pray for them. Kasi gaya ng sabi ko, baka mamaya, one of these days, mahinto yung nakaka-despise na comments mo at mahinto yung ngising aso mo. Kasi you can never tell kung sino ang tatamaan ng loop ng takot sa pamilya mo. Hindi ako nananalangin na merong mangyaring ganun sa'yo, sa asawa mo, sa anak mo, o kahit kanina sa pamilya mo. What I'm trying to say is, huwag kang magsasalita ng tapos sa isang bagay na hindi mo pa napapasok. Hindi mo pa nararanasan. Kasi mamaya, ang tingin natin sa sarili natin, too strong, I can handle this, anxiety, I can handle that panic attack, tapos nung nandun ka, ibang storya ang nababasa ng mga tao sa'yo. At kung hindi naman sa'yo, sa mga taong mahal mo, I don't think gusto mo ring makarinig na mga nakaka-despise na comments at mga facial expressions na parang ngising aso kung nangyayari yan sa mga taong mahalaga sa'yo at malapit sa puso mo. So stop. Kung ang Lord Jesus Christ natin walang scolding na ginawa nung nag-startle sila, wala tayong right na gawin din yan. Pastor, baka unbelief yan. Kahit pa, hindi pa rin lisensya yon. Ngayon, kung nakita mong unbelief, kailangan mo siyang tulungan mo. Pero again, kung wala ka pang sapat na experience doon, for example, nakinig ka lang ng preaching na to, tapos ikaw hindi mo pa nararanasan yon, huwag kang manghahas na magpayo. Kasi baka ang payo mag-backfire. Okay? Maging maingat po tayo. Malinaw? Amen. Kaya again, kapag nakakita tayo ng kapwa-tao natin, kapwa-believer natin, na nag-i-startle, nag-i-anxiety, nagpa-panic attack, inuulit ko, iwasan yung mang-scold, mang-despise. Amen po ba? Amen. Be like the Lord Jesus Christ. Pinapaalala ko po kung sino siya sa atin at ano yung ginawa niya. So, paalala mo rin sa sarili mo. Maging ganun ka rin sa iba. Kaysa tignan mo na weakness nila yon, makita mo rin yun na opportunity para ilapit sila sa Panginoong Hesus. Pray for them. Pray for them. Hindi to oras ng panunuya o paghagik-gik ng may kasalbahihan. Hindi po. Ito po ay oras ng Lord. Thank you. Wala ako dyan. Hindi ko naman sinasabi na sila yung mas okay nandun. Hindi po, Lord, nagte-thank you po ako kasi baka ako hindi ko kaya. Nakita mo hindi ko kaya, kaya hindi mo binigay. Thank you po. Walang ganyan po sa pamilya ko, sa anak ko, sa kahit ano. Amen? So, advice naman po sa point number 1 na ito. Sa atin naman mga mabibilis, mag-startle o mag-anxiety, mag-panic attack,
ang maipapayo ko marahil sa atin, when fear rises, stop screaming. Start listening. Saan? Sa kanyang boses. Kasi maraming boses sa isip di ba? Pero alalahanin mo yung preaching na narinig mo. Yung Word of God na narinig mo. Buksan mo yung Bible mo. Buksan mo yung notes mo. Kaya nga ako sa church na to, pinagdadala ko kayo ng notebook at ballpen at King James Bible. Why? Kasi yung buong message, hindi mo naman yun makakabisado. Amen. Pero ang kagandahan po kasi na meron kang notebook, ballpen at King James Bible, meron kang mababalikan. Lalo na kapag umabot ka sa punto na off guard ka, tapos merong frightening na situation, at least alam mo kung kaninong boses ang pakikinggan mo at susundin mo. Amen? Kasi pag nag-anxiety na tayo, nag-panic attack na tayo, minsan ang pakiramdam natin, inabandon tayo ng Diyos Nandun tayo agad sa drama-rama ng emotions natin Pero kapag meron po kayong kwaderno, ballpen at King James Bible na naka-record yung salita ng Panginoon at yung tamang paliwanag, makikita nyo, hindi kaya ito unusual way, pero effective way ng Lord Jesus Christ for me para mapalapit ako sa Kanya at siya makalapit sa akin. Kasi yun po yung nangyari dito Tandaan nyo po, siya ang nag-constraint sa kanyang disciples sa verse 45, sumakay ng bangka at maglayag. So, ibig sabihin, siya ang naglagay doon. Sinet up niya yon. Para saan? Magtagpo sila sa gitna. Baka ito ang paraan ng Lord para magtagpo kayo sa gitna. Di ba, ang tagal mong hinihingi, Lord, pakita mo sa akin yung kalooban mo. Saan ba ako magsisimula? O dito, sa nakakatakot at madilim na gitna. In every storm, Jesus sees me. Whatever I fear, He is greater than it. Mark chapter 6, verse 48. Kaya let us always speak His promises aloud. Kapag may anxiety, may panic attacks, tandaan po natin itong mga inaaral natin. At sana marinig natin palagi, be of good cheer, it is I, be not afraid. Kaya simula ngayon, SBC family, pwede ba ipangako natin sa ating mga sarili? Hindi bukas ngayon na Pwede ba? Sabihin natin, I will refuse to act based only on what my eyes see. So, hindi ka nababase sa nakikita mong sitwasyon. Saan ka nababase? Sa kayang gawin ng Panginoon. Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Ano sinasabi ng Lord dyan? Hindi kita iaabandona. Kaya wag kang matakot. Kasama mo ako. So, brethren, stop treating outward appearance as the final truth. Our eyes only catch what is visible right now. The storm, the difficulty, the delay, or what looks scary or impossible, but they cannot see God's hidden plan, timing, and purpose. So, dun po tayo dapat mag-focus sa kung ano yung mga hidden plan at timing at purpose ng Diyos. Amen? Point number 2. Jesus dealt with their faith. Jesus dealt with their faith. Just hours earlier na witness po ng mga disipulo na to. Yung tinatawag na feeding of the 5,000. Plus pa nga yun kasi hindi pa kasama yung bilang ng mga kababaihan. So, ito po yung nagpakain siya ng fishes and loaves.
Pero pagkatapos nasaan sila? Eto sila ngayon. Struggling, wandering sa verse 52. Tignan ho natin. For they consider not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. So dito po makikita natin dahil po sa takot, nakalimutan nila yung milagro ng pagpapakain sa 5,000. Para bagang walang ginawa ang Panginoong Yesus bago sila bagyuhin. So anong dapat nating manotice dito? Faith was incomplete and shallow. Yes, they were amazed after he acted, but had not yet learned to trust before seeing the end. Kumbaga, just like many of us, kagaya natin yung mga disciples dito kulang tayo doon sa tinatawag na heart understanding. Hindi po masyadong bumabaon sa atin yung katotohanan na ang Diyos natin ay milagroso. Kaya makikita nyo, di ba? Merong mga Kristiyano, ang sinasabi nila doon sa Facebook nila, pinopost nila, walk by faith. Pero kapag meron ng hard situation, dumidiskarte pa rin ang dumidiskarte sa sarili nilang paraan. Tapos ang salitaan pa, hindi naman pwedeng puro pray lang. Kapatid, hindi naman pwedeng puro diskarte lang. Yun ang dapat mo ring maintindihan. Kasi pwede kang dumiskarte ng dumiskarte dyan nang walang mangyayari kung hindi pa hintulutan ng Lord. Kumbaga, they knew the information about the Lord Jesus Christ. And yet, hindi pa rin nagsisink sa kanila ng malalim na kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Di ba maraming Kristiyano ganon? Kaya nga yung ibang mga Kristiyano imbes na lumuhod sa panalangin, gawin lang yung dapat gawin na responsibilidad, hindi po nananalangin. At hindi na po nagiging responsable. Anong ginagawa? Dumediretso agad sa lending app, sa mga shark loans. So ano nangyayari? Ayun, kinakain sila ng shark. Lulong. Hindi sila makabayad. Mga minamahal, pag ganyan po tayo, ito yung sinasabi natin na faith natin, tapos iba yung ginagawa natin, ang tawag po dyan ay practical atheism. In a way, nagiging atheist ka rin. True faith is not just marveling at miracles. It is building in His unchanging nature. Yun po ang totoong sampalataya sa Lord. Hindi po yung basta masabi lang o makapag-quote lang ng mga Bible verses. Hindi po. Tandaan nyo po, faith collapses whenever we view every fear or trouble as something totally new and unconnected to our history with God. So anong ibig kong sabihin dyan? Yung para bagang nagkukulaps ang pananampalataya ng isang Kristiyano kapag umaakto po siya at ang mentalidad niya ay ganito. Yung para bagang pag merong nakakatakot na sitwasyon, para bagang walang ginawang mga naunang pagliligtas o milagro sa buhay niya ang Panginoon. Pero tatandaan niyo po, kung kayo po ay merong mga mabibigat na pinagdaanan sa nakaraan, tapos iniligtas kayo ng Panginoon, inilabas kayo sa madilim na tunnel na yon, ang ginagawa po dyan, inaalala yon. Kaso ang nangyayari doon sa iba, sa sobrang pag-i-startle nila, biglang nagkakaroon ng pagkabura ng memorya at ng history. Dapat po balikan nyo po yung history. Yun po ang dapat ginagawa natin. Dapat po ganito, dati, binuhat ako ng Panginoon, palabas sa mabigat na sitwasyon na to na hindi ako makabangon. Nagawa niya nga dati yun uulitin niya lang ngayon. Napatunayan ko na siya dati. Papatunayan ko ulit na totoo ang Diyos ko at papatunayan niya yan sa akin. Kaso maraming mga ligtas po, hindi ganyan Para baga ang huling katapatan ng Lord sa kanya, yung kaligtasan ng kaluluwa niya sa impyerno, hindi po yun ganon. Alam ko natin na hindi yung ganon. Tandaan niyo po limited faith leads to
hardened hearts. Deeper faith leads to knowing rather than just wondering. Kasi kapag ang faith ng isang Kristiyano malalim, hindi lang po yan matutulala sa sobrang bigat ng problema o nakakatakot na sitwasyon. Lalabas po yung files ng faithfulness ng Diyos. Kaya pag nakakita po ako ng mga young people dito minsan, nakikinig, nakatulala, nakaganyan, tapos ang problema, school, yan yung problema mo. Nung high school ka, nilabas nga niya nakagraduate ka. May problema ka na naman ngayon. Ngayong college ka, incomplete po ako. Tapos nakatulala ka, ba't ka tutulala? It's about time na hukayin yung history. Tapos ikumpara mo, ano mas mahirap? Yung dati o ngayon? Pag nakita mo, same. Oh, the same pa rin ang Diyos ko. Amen. So ba't ako matatakot? Alam nyo ho, ang realidad, the Lord Jesus Christ tests our faith not to break us, but to strengthen us. Kumbaga, like gold refined in fire. So wag mong katakutan na isalang ka doon. Hayaan mong isalang ka niya doon. Naalala nyo yung 3 Hebrew? Nung sinalang sila ni Nebuchadnezzar doon sa fiery furnace, hindi sila natakot. Why? Kasi kilala nila ang Diyos nila. At nung pinanindigan nila yung Diyos nila, ano pong nangyari? Kinatagpo sila sa gitna Right. ng nagbabagang apoy ng fiery furnace. Nino? Ng Son of God. Kailangan nyo pong hukayin sa memorya ninyo ang dokumento o mga files ng katapatan ng Diyos sa buhay ninyo, lalo na kapag meron pong nakakatakot na nasa harapan natin. Faith grows not when the seas are calm, but while we are rowing hard against the wind. Di ba nga? Kahit si Abraham, naniwala siya sa pangako ng Panginoon. Pero anong testing sa kanya? Ihain mo yung anak mo, yung nag-iisang anak mo, yung future ng lahi nyo. Pero, nakita nyo bang naglupasay si Abraham? Resulta ng sobrang takot? Hindi po. Maaga siyang gumising para sa 3 days journey. Nagtiwala siya sa Panginoon. At doon sa ibabaw ng bundok, ang sabi niya, magpo-provide ang Panginoon ng ihain. Kinatagpo siya. Namatay ba yung anak niya? Hindi. Ang problema kasi sa atin, mga minamahal, nauunahan tayo palagi ng mga pag-overthink natin. At dahil sa pag-overthink natin, ano tayo? Rowing tayo ng rowing. Nag-i-struggle ka, gusto mong makarating dun sa pangpang ng sarili mong gawang kapayapaan. Hindi ho ganon. Hindi po tayo all-powerful. Ito po ang dapat nating gawin. Papasukin mo si Jesus Christ sa bangka ng isipan at puso mo, ng buhay mo. Makikita mo, hihinto yan. Alam niyo po, admiring God's power is good. Yet, it becomes empty if I still fall back into fear and doubt when I face another storm. Maganda na alam natin na all-powerful siya. Pero yung attribute na yon nagiging empty sa tuwing babalik tayo doon sa cycle ng takot at pagdududa natin kapag may panibagong storm. Dapat pag may panibago o another storm, okay? Asan yung records? Asan yung files? Asan yung folders? Pakilabas. Yung list ng mga katapatan ng Lord sa mga hardships na meron ako. Dapat po ganun tayo. Rebuke po natin. Huwag na ho natin ulitin yung mga pagkakasala natin sa Panginoon. Huwag na ho natin kalimutang balikan o i-reconsider yung mga miracles ng Panginoon. Sila nakalimutan nila yung yung fishes and loaves. Huwag natin gawin yun. Kasi ano mangyari? Mag-struggle tayo, sagwan tayo ng sagwan, mga mangyari doon. Hindi ka makakaalis sa madilim na karagatan na yon na nakakatakot. Unless makita natin siya bilang siya. Hindi po natin dapat makita ang Lord na para bagang nakakatakot na parang hindi natin malalapitan. Kaya nga dito po, di ba? Siya ang lumapit.
Pag lumalapit po tayo sa Panginoon, hindi po yan magpapa-importante kahit siya ang pinaka-importante sa lahat. Lalapit po yan sa atin. Ang problema kasi sa atin, palapit siya, pa ibang direksyon tayo. Gusto niya nga tayong katagpuin sa gitna makipagtagpo tayo, mga minamahal. So, past proofs from the Lord are meant to fuel present trust. Kapatid, ang daming ginawa ng Panginoon sa iyo after mong maligtas, after mong maging miyembro ng church na to, after mong maging Kristiyano. Ang dami mong ebidensya ilapag mo sa harapan ng bawat takot at pagdududa. Lalo kung alam mo na sinisikap mo hindi sa nagmamalinis ka o linis-linisan ka. Parang si Hezekiah, alam mo na, sinusunod mo siya. Ibalandra mo yon sa harapan mo. At i-present mo sa Diyos, Lord, ito yung mga sinunod ko sa iyo. At the same time, ito yung mga naaalala kong ginawa mo. Pambira, kahit ikaw na makakabasa ng mga katapatan ng Lord na yun sa buhay mo, mula dun sa binigyan kanya ng lakas para magtapat sa kanya at sundin siya, hanggang sa napatunayan mo, sa pagsunod mo, tapat nga siya. Pambira, ikaw ba, hindi ka pa makukumbinsi nun? Hindi ba lalakas ulit yung apoy ng pananampalataya mo? Parang binuhusan ng tubig yung takot mo. At binuhusan ng gasolina yung pananampalataya mo. Maniwala ka sa akin, gagapang yan sa buong pagkatao mo, ikukonsume ka ng katapatan ng Lord. So mga kapatid, normal reaction yung may fear. Mag-startle, mag-anxiety, mag-panic attack. Pero, hindi yan ang lugar natin. Hindi yan ang silid natin. Hindi tayo pwedeng ibilanggo niyan. We are more than conquerors. Ang dapat nating maintindihan, may Diyos tayo. They forgot what they had already heard and seen sa Lord. Diba? Nakita nila, dumami yung isda, dumami yung tinapay. At narinig din nila, nakakain lahat, sobra pa. Seen and heard. Ikaw rin, meron ka rin mga na-seen at meron ka rin mga na-heard sa buhay ng ibang mananampalataya at sa buhay mo mismo. Please naman, huwag natin ulitin. Huwag na natin gayahin, huwag na natin gawing cycle. I suggest, mag-build up tayo ng spiritual memory log. At sikapin mo, lagi ka naka-log in. Anong password? It is I. Amen? Gawa ka ng list ng mga panahon na kung saan ang Lord Jesus Christ nag-provide, nag-protect. Amen? Para hindi ka namin makikita kung saan-saan ka naglalakad. Tulala, mag-isa, lonely boy, lonely girl. Alam mo, ilabas mo yung record ng katapatan niya. At hindi ka tatamaring magsimba. Hindi mawawala ang kaligayahan mo sa pag-worship sa Panginoon. Pag Sunday at yung iba pang mga schedule natin sa weekdays. Hindi mo magiging dahilan niya. Alam mo anong mangyayari? Lalo kang ma-fuel. Magkakaroon ng drive na lalo magsimba. Pambihira. Nangyari na to dati. Uulitin lang niya. Kung mas matindi, di tignan natin kung gaano ka-almighty. Pero pag nakita mo kasi yung list, tapos yung isang bago mong problemang napakalaki, tapos lagpas 10, lagpas 20, lagpas 50 yung list, may kita mo, isa lang to, alam mo na kung anong tutubo sa'yo Tiwala. Amen. Kaya next time na may trouble, o yung trouble mag-start, recall. Recall one previous deliverance. At sabihin mo, you did it then, you are still able pa rin. Amen? Amen? Jesus Christ is the same, yesterday, and today, and forever. So simula ngayon, stop asking, Lord, how long? And begin saying, Lord, you are enough, regardless of how long. Ang tanong lang dito, do you believe that? Nakapako ka ba doon sa katotohanan na yon? Ngayon kung hindi, mag-iiwan ako ng verse bago tayo lumundag sa panghuli na puntos natin. Mark 9:23. If thou canst believe, all things are possible to him
that believeth. Sino may sabi? Kahit di ka nagtatanong, ang nagsabi, ang Lord Jesus Christ mismo. So narito pa rin ho tayo sa mensaheng pinamagatang, Ask Jesus, not what will break me, but what will make me. Mukhang naiintindihan nyo na, no? Yung ibig sabihin o yung content ng title. So, ang mga nakakatakot na sandali sa ating buhay, hindi po yan pinahintulutan para i-break tayo o wasakin tayo. Kundi para i-make tayo at buuin tayo na namumuhay sa pananampalataya. Point number 3. Jesus dealt with their future. Jesus dealt with their future. So, ipinadala sila ng Panginoong Hesus patungo sa Bethsaida. Kahit na ang dadaanan nila ay puno ng kadiliman at bagyo. So, anong sinasabi ng verse 45 sa atin? And straightway, he constrained his disciples to get into the ship to go to other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. So, anong sinasabi sa atin nito? He never lost sight sa goal o dapat maging destinasyon nila. Tandaan nyo po pinauna sila. Pero hindi nagpaiwan ng Panginoon, tapos dud na lang siya. Alam niya kung saan sila papunta. Saan? Bethsaida. Sa Christian life natin, alam niya kung saan dapat patungo ang Christian life mo. Pero may mga times na hinahayaan niya tayo na maunang pumalaot doon. Pero it doesn't mean bahala ka na sa buhay mo. Hindi po. Kasi minsan may mga drama tayo na parang iniwanan tayo ng Lord. Hindi. Alam ng Lord ang timing. At nabasa natin dito, hindi siya nagpaiwan, tapos period, you are on your own na. Hindi po. Sumunod siya. He never lost sight of the goal. He was just working through the journey itself. Para saan? To get them ready. Ready for what? Sa kanilang growth. Anong growth? Faith. Kasi alam ng Lord na hindi nila na-catch yung feeding of the 5,000. Kaya gusto niyang lagyan ng pako yung kanyang pagkatao at pagka-Diyos sa kanila. So, bago sila mag-arrive doon sa kanilang destination, gusto niya muna magturo ng lesson. Makikita ho natin dito sa verse 45, ang direksyon ay fixed. Kahit pa ang storm ay nag-change ng conditions ng dagat, pero never po nagbago yung command ng Lord na ito yung destination nila. In other words, ang timing ay laging nasa Panginoon. Kahit sabi mo, parang ang sama ng panahon. Pero kung yun ang gusto ng Panginoon na timing sa buhay mo, yun ang mangyayari. For example, kung kailan ka namatayan, doon ka tinatawag ng Panginoon na magpastor. Pwede mo sabihin, bakit naman ngayon mo pa ako tinatawag? Yan ang sabi ng Panginoon, ito na ang timing. Bakit naman kung kailan pa doon sa pinakamadilim na sandali ng buhay ko, He arrived, fourth watch, madaling araw, pinakamadilim na oras sa dagat. Ngayon nga meron na tayong mga high na technology. Pero try mo, pumunta sa gitna ng dagat, 3:00 sa madaling araw. Maniwala kayo sa akin, kung ordinaryong bangka lang yan, na mga mangingisda, makakaramdam ka pa rin ng kakaibang eerie feeling. Yung maliwanag nga, tapos nakita mo, blue, tapos sobrang dark blue, tapos nagiging itim na yung dagat, tapos di ka marunong lumangoy. Yung marunong ka nga lumangoy, iba pa rin feeling mo Ito, madilim na oras ito. Alam nyo, minsan, parang pag tinignan mo, wala sa timing ang Panginoon. Bakit kung kailan pa yung pinaka
takot na takot ka, nagpapanik ka, pinakamadilim na sandali, bakit dun ka pa nagsasabi ng ganyan? Kasi nga, ang Diyos, meron siya mga unusual way. Pero alam niya, yun yung perfect timing kasi yun yung pinaka-effective na way sa'yo at sa akin. Kasi kung titingnan mo, that is the last possible hour of the night na pasusuungin sila. Di ba pwedeng yung maaga na lang para maaga tayo makarating sa Bethsaida? Bakit kailangan kung kailan madaling araw? Doon mo kami. Kaya nga sabi dito, constraint. Alam nyo ba ibig sabihin ng word na yun? Pinilit sila. Parang sinasabi natin, Lord, wala naman sa timing. He never comes too late. Hindi po nawawala sa timing ang Lord. At minsan naman, kung nandun pa tayo sa madilim na sandali, sasabihin natin, Lord, late na yung dating mo. Ba't ngayon ka lang nagsasalita? He never comes too late. He only comes exactly on schedule. Hindi man sa kamay ng mga relo mo at timeline mo, pero sa timing ng Lord, perfect timing yon. Ang future natin ay secured sa kamay ng perfect will ng Lord. Hindi po yan nadidetermina sa hangin at alon sa Christian life natin. It's like, when we cannot see shore, He holds the map and walks above the water of obstacles. So, hindi niya kailangan ng magandang klima. Ang kailangan niya, yung pagtitiwala mo, gusto niyang makita. We naturally look for safety. Tama po? In things, lalo na, we cannot control and understand. Gusto natin, meron tayong enough strength, meron tayong clear plans, sure directions, even good conditions, but none of those are reliable foundations in this Christian life. Ang katotohanan po, our ability is limited. Amen. Limited po. Actually, pag sinabi kong limited, very limited. Kung usapan ng mga mata lang, hindi po mananalo yung mata natin sa tanaw ng mata ng agila. Scientifically proven po yan. So, usapang limited talaga. Tapos diniliman mo pa. So, ang dilim na nga na nakikita mo, limited pa yung scope. Our sight reaches only a very short distance. Pero hindi ang Panginoon. Isipin mo, nasa bundok siya, no? Tapos nasa dagat sila. Galing, no? He saw. Sabi doon, nakikita niya sila. Nagtotoil. Nagro-rowing. Hindi siya tumigil sa pagtingin sa kanila. Alam nyo ho, kapag pinilit ho natin yung tomorrow, yung kinabukasan natin ay mag-rest sa kumpiyansa natin, sa tinatawag na sarili nating strength, sarili nating plans, sarili nating mga feeling natin, sure directions natin, tapos yung pangangapa sa tinatawag na kondisyon, biglang nagbabago ang weather eh. Kaya nga may kasabihan, weather lang yan. Kaya kung dyan po tayo maglalagay ng kumpiyansa natin, masasaktan tayo. Pero ito lang po ang iiwanan ko sa atin na dapat ma-realize natin. And I hope ma-encourage lang everyone sa atin. The storm chapters is never the final chapter in God's book. Chapter lang yon, chapters lang yon. Hindi ng buong aklat ng buhay mo na ang author ay ang Lord Jesus Christ. Naalala niyo pa ba si Joseph? Amen. Pinagkaisahan ng mga kuya niya, ibinenta ng mga kuya niya, tapos years ang lumipas, makikita natin siya, nandun na po siya sa pagiging alipin sa bahay ni Potiphar, tapos napagbintangan pa sa kasalanan na hindi niya nagawa, nakulong po siya. Pero pinakita po ng Diyos sa kanyang salita ang katapatan niya sa mga nagtatapat sa kanya kay Joseph. Alam natin yung ano na yun storm chapter ni Joseph na yun. Yung darkest chapters sa buhay ni Joseph na yun. Alam natin lahat.
Pero lahat po yun, yung mga chapter na yun, hindi po yun mga dead ends. Sa halip, they were pathways sa deliverance, hindi lang ni Joseph, kundi ng maraming nation, kasi magkakaroon pala ng matinding taggutom. Kaya nga sabi ni Joseph, no, naintindihan niya yung storm chapters niya. Ano sabi niya? Genesis 50 verse 20. Ito ang sabi ni Joseph. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass at is this day, to save much people alive. So yung pinagkaisaan nyo ako dati, binenta nyo ako dati, naging nangatulong, naging alipin ako dati, nagkaroon ako ng bad record dati, lahat yun dahil sa kagagawan nyo. Yun yung unang pagkakaintindi ko. Pero nung siya ay nag-mature, naintindihan niya, sinadya yun ng Lord, kasi maraming tao ang mamamatay kung hindi si Joseph ang magiging prime minister ng Egypt. Kasi maski si Pharaoh, wala siyang kakayahan gawin yung ginagawa ni Joseph. Amen. Kaya yung storm chapters, ha? Amen. Hindi po yan yung pinakaaklat. Mga minamahal, bakit hindi ho natin i-re-examine yung mga nakakatakot na sitwasyon natin sa kasalukuyan? Kasi sometimes, what looks like derailment to us is often development to God. Nung umpisa, medyo may konting yabang si Joseph. Nung napanaginipan niya na yuyuko ang lahat sa kanya, yung kanyang mga kapatid, ultimo yung kanyang mga magulang, hindi lang po siya basta na-excite nung sinabi niya yon. May konting po doon, pitik ng yabang. So, hindi siya pwedeng maging savior sa great famine nang meron siyang ganong gaspang ng ugali. So, anong ginawa ng Panginoon? Ipinasok siya sa storm chapters para yung mga matutulis na edges, matanggal, para mag-mature siya. Para kapag nakahawak na siya ng second na pinakamataas na kapangyarihan, hindi siya ma-overwhelmed ng power. Hindi lalaki ang ulo niya. Kaya tinan niyo, di lumaki ulo niya, di ba? Napatawad niya yung mga kapatid niya. Kasi yung moment na yun, pwede niya na silang gantihan. Pero anong ginawa niya? Hindi siya gumante. Epektibo yung development ng Lord sa kanya sa department ng derailment. Kaya sa susunod na meron po tayong mga pagdadaanan, tapos feeling natin yung timetable natin nasasagasaan, para bagang nawawala tayo dun sa smooth na path ng mga plinano natin na dapat tayong maging, para bagang ang Diyos tinitake niya away yung mga gusto natin. Feeling mo na off track ka dahil sa kalooban ng Lord o dahil sa mga bagyo sa harapan mo. Teka lang, hindi ba pwedeng training zone? Hindi ba pwedeng answered prayer? Kasi di ba sabi mo, Lord, increase my faith. Lord, bigyan mo ko ng growth. Lord, tulungan mo ko mag-mature. O, tara. Gawin natin yung development mo. Nga lang, ang feeling neto, derailment, ha? Kaya sana ho, wag naman ho na pag may storms, anxious agad. Panic attack agad. Ito ito lang dagdag ko lang. Bagamat wala to sa outline ko. Baka tinuro ko yung anxiety, panic attack. Baka naman ho lahat ng miyembro dito, every week may anxiety, may panic attack. Tas di ka namin makausap. Hindi po porket nag-alala ng konti, medyo nabigla ng konti, masasabi nating anxiety agad o panic attack agad. Hindi ba pwedeng medyo nabigla lang? Kasi parang minsan nagiging doktor na tayo Anong nangyayari? Nag-aano ka dinadiagnose mo yung sarili mo Minsan nagaganon tayo, konting ganito. Dahil naituro ni pastor, gusto mo ngayong umacting na meron kang anxiety at panic attack.
Kaya pag sinabi na ni Sister Weng, dito ka umupo, wait lang, may panic attack ako. Ginagamit mo sa hindi pagsunod. Kalokohan po yun. Nabanggit ko lang. Kasi mamaya, di ba sabi ko nga doon sa mga nakaraang preaching ko, ayoko po na magagamit ako at yung preaching ko at yung mga message dito at yung mga talata sa Bible para pandepensa sa mga bagay na selfish at kasalanan. Tinuro ko po ang mga bagay na yon at sana maging responsible ang bawat isa sa mga turo na yon, hindi para gamitin sa pangsariling kapakanan o lalo na sa kasalanan, kundi para iwasan ang dapat iwasan. Kasi kayo rin po, bahala kayo, baka anihin nyo yan. Aanihin nyo yan, for sure. Kayo rin po, baka paluin kayo dyan, tsak papaluin kayo dyan ng Panginoon. Mga minamahal, wag naman ho agad deklara tayo ng deklara na anxious ako, may panic attack ako, napaparalyze ako. Kasi mamaya kakaganyan nyo. Si Satan, nakikinig yan eh. At sabihin, nakakakuli na to si brother at si sister ah. Iba naman yung ina-anxious ko, iba naman yung pinapanik attack ko, siya yung putak ng putak ah. Di ba? Wish granted. Di ba? Mamaya ipaparcel sa'yo yan. Makikita mo, wala ka namang hiniling, ay wala ka namang binili, pero nakapangalan na sa'yo. Ingat kayo. Kasi darating yan, huwag nyo nilalaro-laro si Satanas, nakikinig yan, alam niya na wala ka anxiety, wala kang panic attack, mamaya bigyan ka, hindi ka makapagtrabaho, mawalan ka ng trabaho. Amen? Pag walang bagyo, appreciate natin yung sunshine. Amen? Amen. Yung iba nga nagtotoil at nagro-rowing, naghahanap ng liwanag eh. Ikaw na nasa liwanag, give me darkness. Kaya ko, hindi na para ma-anxious tayo agad, mag-panic mode tayo agad, ma-paralyze tayo agad dahil sa takot. Ang gusto ko pong i-reconsider natin kasi baka mamaya, what looks like destruction to our eyes is actually construction work in God's hands. Kala mo yung storm pinadala para bigyan ka ng distraction. Hindi pala. Meron palang itatayong construction work ang Panginoon sa'yo. Yung mas better na anak ng Diyos sa katauhan mo. Sayang naman yung project ng Lord sa buhay mo, kundi matutuloy. Kasi puro takot ka lang. Kaya rebuke na po natin yung maling mental attitude. Yung tipong, if God cared, He would have stopped this earlier. Pero dahil hindi niya pinatigil, hindi ako love ng God. Hindi po dapat ganyan ang mentalidad natin. Instead, sabihin natin, Jesus is working through it. Siguro, not around it, but through it. Nung nirescue niya yung 3 Hebrew, hindi naman po siya nandun sa labas ng fiery furnace, hindi around, hindi outside. Anong ginawa niya? Dumiretso siya sa loob. At ito mga disipulo na to, nung binabagyo sila sa madilim na gitna ng karagatan, hindi naman siya nagpaikot-ikot lang dun sa bangka. Anong ginawa niya na nakalapit siya? Pumasok siya dun sa bangka. Our Lord Jesus Christ does not simply erase the trouble or take a shortcut around it. Sa halip, He enters the situation, walks upon its waves, and uses the pressures and darkness to shape, test, and strengthen us until we reach the other side safely. Laging ganyan po ang setup ng banal na Diyos. Mula Old Testament hanggang New Testament. Kaya, pakibitawan na po yung timon. Huwag mo nang ipagpilitan na ikaw ang magmamaneho ng Christian life. Paano ko naman gagawin yun, Pastor? Huwag mong labanan yung bagyo. Hayaan mo lang yan nandyan. Sa halip, iwanan mo lang bukas na bukas yung bangka ng buhay mo. Hayaan mo makapasok ang Panginoon sa bangka ng buhay mo. At kapag nagtungo siya doon sa lugar na kung saan nandoon yung timon ng buhay mo,
which is yung puso mo. Hayaan mo siyang pasukin yon. Hayaan mo siyang hawakan yon. Hayaan mo siyang maging kapitan. Hayaan mo siyang malayang makasampa, makapamuno sa bangka mo. Or should I say, sa buhay mo. Let us all be crucified with our beloved Lord and Savior. Kahit sa gitna na nakakatakot na stormy sea ng ating mga buhay. Sa ating pagwawakas, gusto ko pong iwanan itong truth na ito. Fix your eyes on His calling, not the weather report. He sent you forward. Trust Him. Trust Him. Na ano? You will arrive safely. Mga minamahal, kung hindi po kayo naniniwala sa akin, sa lahat ng mahabang mga pinagsasabi ko, sa lahat ng mga pointers sa mensaheng ito, ito na lang. Ask Jesus na lang. Personally, sa bahay nyo, basahin nyo tong talatang ito. At opisyal ko pong isinasara yung ating tinatawag na tema ngayong buwan, na Fear Thou Not. At sinasara ko yan sa dapat huling person na pag-iwanan natin ang lesson na to. Walang iba. Ine-present ko sa inyo ang Panginoong Jesus natin. Amen. Shall we pray?